Lucky Plants for 2024 Year of the Wood Dragon. Pinoprotektahan din po tayo nito sa VAD Energy. Ini-improve niya po yung environment at dahil nga po dun sa kanyang itsura, no, na animo, parang mga bunganga ng dogs, ng cow, pero mas malapit po yung itsura niya sa dragon, ano, dahil po dun sa kanyang bulaklak na puti at parang nagiging salupuyan, ano, at yung bracts na yan. Hello everyone, this is Sir Mr. Pini Dino Park in Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-usapan po natin, ano, Lucky Plants for 2024 Year of the Wood Dragon. Magandang usapan yan, ano, dahil sa mga panahong ito, dapat nag-iipon na kayo, no? Or tinitingnan nyo na kung ano yung magagandang halaman, ano, at talagang swerteng halaman na dapat yung alagaan. Sa pagpasok pa lang ng taon, dapat meron na kayo nito para maka-attract ng wealth, positive energy, and syempre good luck. Yun yung pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MTP, Year of the Wood Dragon. Alam nyo po yung dragon, isang mythical creature, no, na nagsisimbolo po ng good luck at nagdadala po ng magandang fortune sa ating buhay, ano. Kaya naman sinasabi na talagang okay na okay po yung simbolismo nung taong darating na 2024. At isa pa po, yung wood dragon, talagang malapit na malapit po yan doon sa mga halaman, ano. Kasi po ang mga halaman, sila po yung talagang nagre-represent ng wood elements, no, sa feng shui. Kaya naman sinasabi na ang mga halaman ngayon ay talagang makakatulong, no, sa pag-attract ng magandang swerte at syempre kaperahan na rin, ano, sa taong 2024. Kaya naman ano-ano kaya tong mga lucky plants na napasama, no, sa ating listahan. Mayroon po tayong 10 halaman, ano. I-check nyo po kung meron na kayo nito at kung wala pa, baka sakaling ito na yung hinahanap nyo o kailangan nyo para maging gabay, ano, sa darating na 2024. So ikutin natin yung ating garden, tapos papakita ko sa inyo yung itsura ng mga halaman na yan at syempre pag-usapan natin, ano, yung mga simbolismo nila at kung paano sila alagaan. Kaya samahan nyo ako. Sa una nating halaman, yung pong snapdragon, ano. Minsan po tinatawag itong dog's mouth, yan, calf's mouth or cow's mouth, ano. Pero ito po usually yung halamang ito nabubuhay po sa mga highland, ano. Dito sa Pilipinas marami po yung nanggagaling nito nun sa upper part ng ating bansa, tulad po ng Benguet, ano. Diyan po merong mga inaalagaan. Minsan nga po merong mga bagong varieties niyan, Magaganda po yung mga bulaklak niya, no. At sinasabi nga po na kaakit-akit kapag meron kayo ng halamang ito, no. At dahil nga po dun sa kanyang itsura, no, na animo, parang mga bunganga ng dogs, ng cow, pero mas malapit po yung itsura niya sa dragon, ano. Dahil nga po ang 2024 ay Year of the Wood Dragon, malapit na malapit siya, no, sa pangalan pa lang, ano. Talagang mahihiyan tulad na siya sa dragon. At sinasabi po na ito, bukod sa kagandahan na binibigay sa atin nung halamang snapdragon, binabalanse niya po, ano, yung pagpasok ng energy, no, ginagawa niya pong smooth. Align po sa wood element, ini-enhance po nito yung peace, tranquility, at talagang buong taon po, ano, suswertihin kayo kapag meron kayo ng halamang ito. Yung ating living space, mas napapaayos niya po at napapaganda yung takbo, no, kapag meron ka po nitong ating tinatawag na snapdragon plants. Sa pangalawa naman nating halaman, ito pong rubber tree. Kadalasan ng rubber tree talagang napapasama yan, ano. Every year po ay talagang hindi nawawala sa listahan. Siya po ay nagsisimbolismo ng growth and development, continuous improvement po ng ating personal at maging sa professional life, ano. Binuboost niya po
yung good luck, wealth, and prosperity, no? Napakaganda po ng mga rubber tree, no, na ipang display dahil po unang-una yung kanilang malalapad na dahon na oval shape, yan po ay sumisimbolo ng kaperahan, ano. At kung mapapansin niyo po yung kanyang dahon na makikintab ay nagbibigay ng magandang atraksyon as house display. Sinasabi po na para maging mabisa sa Year of the Wood Dragon, itong rubber tree, ilagay nyo po siya sa southeast corner ng inyong bahay para lalong pumasok yung magandang swerte at kapalaran. Sa pangatlo po nating halaman, ito pong Chinese money plant o tinatawag nating Philea peperomoides, no? Maganda po ito, no? Yung bilog-bilog niyang dahon, yan po ay nagre-resembles ng coins, no, o barya na tinatawag nating maswerte, no, sa ating buhay. Kapag halimbawa po yan yung ating inalagaan, maganda po yung mga simbolismo. Unang-una po sa kanyang simbolismo, yung adaptability, no, ini-encourage niya po yung ating pagiging resilience, no, yung ability natin para makakope sa mga changes sa ating buhay. Sumisimbolo rin po ito ng friendship, kaya nga po tinawag yung friendship plants, no. Meron siyang magical property, no, na katulad ng dragon, talagang kinukonsidered po siya na compatible sa feng shui. Ilagay po siya sa ating wealth sector, east facing area po, at bigyan siya ng maraming lights, ano. So pag sinabing maraming lights, iba po yan, ano. Baka minsan confuse tayo, iniisip natin direct light, no. Actually magkaiba po yun, ano. Bigyan siya ng maraming lights, pero i-avoid po natin kasi ito ayaw po niya ng masyadong tampak sa araw, ano. Although kaya niya mag-stand po sa low light condition, bigyan pa rin po natin siya ng enough na sunlight para mabuhay. So napakaganda po nito at kakaibang halaman na talaga namang patok na patok po, no, na ipang display din sa ating mga bahay. Sa pang-apat naman po nating halaman, ito pong mga palmera. Napakaganda po ng mga palmera, no, lalo na kapag halimbawa po talagang kumakapal sila at nagiging lush, mas nagiging magandang pang-display, ano, sa ating bahay. Sinasabi po na nagdadala ito, no, ng abundance, unity, and success, ano, sa mga nag-aalaga. At yan pong kanyang mga dahon na yan ay nagsisilbing parang mga palaspas, ano. At ang palaspas po na yan ay kumakatawan sa pagtataboy, no, ng mga negative energy. Nire-reverberate niya po yung positive energy at the same time ini-enhance niya po yung productivity. Kaya maganda rin po na sa 2024 meron po kayo nitong mga palmera. Sa panglima nating halaman ay ang mga aglonema. Ang mga aglonema po napakagaganda, no, at kaakit-akit yung kanyang mga kulay dun sa kanyang mga dahon, ano, na nagsisilbing pampaganda kapag i-display po natin sa ating bahay. Sa feng shui po, tinatawag itong fortune bringer, ano, at lucky charm na rin, ano, dahil nagsisimbolo po ito ng purity. Sinasabi po na kapag nag-alaga kayo ng aglonema ay parang kumakatok na po yung swerte sa inyong mga pintuan, ano. Madali lang pong alagaan ito, no. Avoid lang po natin yung direct na sunlight. Kahit po bright shaded area, pwede po itong mabuhay, ano. Maganda raw po yung kulay na red and white dahil po nire-represent din yan yung wood dragon. Binabalanse niya po yung harmony sa isang kwarto, kaya naman po kapag meron kayo nito, iwas po tayo, no, sa mga nega na bagay at the same time mabilis pumasok yung magandang swerte sa ating buhay. Sa pang-anim naman po nating halaman, ito pong mga bromeliads, ano. Napakaganda po ng mga bromeliads. Actually, may mga varieties po na talagang ang gaganda ng bulaklak, ano. At dahil nga po sila ay hugis dragon, yung mga ibang klaseng bulaklak nila, talaga naman pong ina-associate sila sa taong 2024. Maganda po at positibo yung kahulugan ng pag-aalaga ng bromeliads. At sinasabi nga po dahil yung Year of the Wood Dragon ay aggressive at progress, talagang maganda
ganda at swak na swak po ito, no? Pinoposter niya po yung sense of fashions, pati po yung ambitions natin, ano? At yung creativity po na nag-enrich po ng ating career. Binabalanse niya po yung different energies na pumapasok sa ating bahay, ano? Kaya po, sinasabing mag-a-arrive kaagad sa inyo yung good luck kapag meron kayo ng alagang mga bromeliads. May iba't iba po siyang varieties at iba't ibang kulay na talaga namang pong magpapatingkad at magpapaaliwalas ng inyong paligid. Sa pampito naman nating halaman, ito pong mga snake plants, ano? Sinasabi po na ang snake plants talagang hindi mawawala yan, ano, sa mga listahan ng masuswerteng halaman. Taon-taon nga po nakakasamo yan sa ating list, ano, ng mga top lucky plants. At ito po, marami na tayong nagawang video about sa snake plants, ano. Maaari nyo po yung balikan, ano. At lahat po talagang click na click, ano, kapag nagpapalabas tayo ng video ng snake plants, dahil ang daming may gusto po sa halamang ito, no. Unang-una po, napakadaling alagaan, ano. At sabi ko nga, normal na lang sa tahanang Pilipino yung megalaga ng snake plants, ano, as a house plants. At maganda po siya ilagay, ano, at mas mabisa po sa Year of the Wood Dragon na ilagay sila sa ating mga entrance, ano, dahil ni-invite nito yung napakagandang vibes. Pinoprotektahan din po tayo nito sa bad energy. Ini-improve niya po yung environment at nag-a-attract ng wealth. Isa rin po itong halaman na to, no, sa nagki-cleanse ng mga bad energy. Kung halimbawa po kayo ay galing sa mga lugar o sa isang napaka pangit na pangyayari, no, at kung halimbawa papasok kayo sa bahay, mapipigilan po ng snake plants, no, ang mga pagpasok ng mga daladala nyong bad energy. Kaya nga po ito, dahil sa nililinis niya po at pinupurify yung air, katulad din po ng kanyang pagganap, ano, sa ating mga buhay, ganyan rin po yung paglilinis niya, no, sa ating mga enerhiya. So ito pong mga snake plants, napakagandang i-display, ano. May iba't ibang varieties din po na talagang pagpipilian kayo sa pagdi-display nyo sa inyong bahay. Sa pangwalo nating halaman ay ang mga golden photos. Ang mga golden photos po na talagang napaka-versatile, pwedeng alagaan sa lupa, sa tubig, at pwede nyo pong i-display ng naka-pole, pwede rin pong i-display ng nakahang. At katulad po ng dragon ay yung kanyang pagiging yan mahabang stem, talagang na-accompanied po yan at naihahantulad, ano, sa wood dragon. Kaya naman po, isa sa mga maswerteng halaman din po ito, no. Yung kanya pong gold na may yellow na kulay, magandang association din po yan, ano, sa Year of the Wood Dragon. Kaya po, ito po ay the best, no, kung halimbawa pong mag-aalaga kayo sa inyong bahay, ano. At sinasabi po na talagang nag-a-attract po ito ng positive energy at yung mga kamalasan na galing po dun sa inyong mga poison arrow, maging po dun sa mga dark corners, ay talagang kayang labanan nito. Kaya po sa year 2024, kailangan po na meron din po kayo nang sa gayon po ay mapigilan po yung mga pangit na pangyayari, at the same time po mas umunlad yung inyong pamumuhay. Sa pangsyam nating halaman, I'm sure lahat sa inyo meron ng ganito, no, yung ating money tree o Fachira aquatica. Nag-a-attract po siya ng wealth at tinuturing nga po ito na good luck tree, no. Ini-improve niya po yung good fortune, pati po yung financial prosperity natin, ano. Sa pungsoy nga po, sinasabi na siya yung nag-a-adjust nung magandang kapalaran, ano. Ideal po siyang ipangregalo, no. Kaya kung may okasyon sa 2024, maganda po na maging option nyo ito, no, sa pagbibigay ng regalo, dahil sinasabing may domino effects din po kapag halimbawang nagbibigay kayo nito, no. Dahil kung halimbawa daw po na maging maswerte yung inyong pinagbigyan, maaaring ganyan din po yung sapitin nung nagbigay. Kaya po sobrang ganda
at swerte ng simbolismo ng ating money tree, no? At ang halaman pong kukumpleto sa ating lucky plants for 2024, ito pong mga peace lily. Napakaganda po ng kanyang mga dahon, ano? Yung kanyang green na dahon, napakalamig sa mata at magandang ipang display, ano? Plus po yung kanyang mga bulaklak na kulay white. Ang mga peace lily po ang nagsisilbing luck converter, ha, no? Ngayong Year of the Wood Dragon. Dahil po dun sa kanyang bulaklak na puti at parang nagiging salupuyan, ano? At yung bracts na yan yung sasalupo nung lahat ng mga magagandang vibes at magagandang energy. Samantalang lilinisin po nito yung mga bad energy. Bukod po dyan, sumisimbolo rin po yung kanyang blooming white flower ng purity, peace, and prosperity. Hina-harmonize niya po yung energy sa bahay at ngayon nga pong year 2024, kinukonsidered po siya na source of vitality. Ine-enhance niya po yung sentiments at ginagawa niyang optimistic yung bawat tao at bawat enerhiyang dumadaloy sa ating bahay. Kaya po ngayon 2024, wag po kayong mamintis, ano, sa kuha o pag-aalaga nitong napakaganda nating peace lily. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating binigay sa inyong mga halaman, yung top 10 na lucky plants for year 2024, Year of the Wood Dragon. And meron na ba kayo niyan, ano? Dahil kung wala pa, bago pumasok ang taong 2024 or habang dumadaloy ang takbo ng taong 2024, dapat meron po kayo niyan, ano, para magsilbing gabay. Paalala lang po, ano, sabi ko nga sa inyo, gabay lang ang mga halaman na ito, nasa inyo pa rin pong mga kamay ang inyong mga kapalaran. Kung tatamad-tamad po tayo at walang gagawin sa ating buhay, wala pong mangyayari, no, kahit nandiyan po yung mga swerteng halaman. Kung di rin po kayo naniniwala, talagang wag nyo na pong subukan, ano. Hindi rin po i-epekto sa inyo, no. Sabi nga po, this is a law of attractions, ano. Manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos at ang ating pong mga pagpupursige at kasipagan, yan po yung magiging susi para maabot natin yung mga pinapangarap natin sa buhay. Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, ano, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MPP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!